Guys, for today's video is mag-assemble tayo ng service entrance ng dalawang unit na aircon 2.5 horsepower guys, ang bawat isa sa kanila. Bali gumamit ako dito guys ng number 14 THHN Sequin brand guys, yung ginamit kong wire. Then ginamitan ko ito ng 3/4 PVC electrical conduit, tapos 30 ampere bawat unit guys ng ACU. Guys, bali itong hawak-hawak ko 3/4 na PVC electrical conduit is yan yung bahay ng 14mm na service entrance ng dalawang aircon. Then yan na yung papunta dun sa may likuran guys. Guys, sa part na to is nilagay namin yung 3/4 PVC electrical conduit, then yung kanyang long elbow guys na 3/4 size din. Bali yung 14mm na guys, yan is almost 70 meter yung kanyang service entrance, mula dun sa may meter base hanggang dun sa pinakahuling susuplayan ng power supply guys sa may ACU na 2.5 HP guys. Yung kasama ko guys dyan na humihila is pamangkin ko siya. Guys, bali gumamit ako ng single GI clamp para dito sa may PVC electrical conduit, at ginamitan ko siya ng nail gun guys. Mas mabilis yan kaysa yung magbabarena tayo then nalalagyan natin ng tools and screw. Pero guys, itong nail gun is parang baril, ang lakas talaga ng kanyang impact guys. Kaya yung mga kasamahan ko dyan na nagpipintor is nagugulat sila tuwing ginagamit ko yung aking nail gun. Nabili ko sa kanyan guys sa may Shopee yung nail gun, almost 700 pati yung kanyang shipping. Nung na-assemble na namin guys yung PVC electrical conduit guys, is sinunod na namin itong service entrance na 14mm guys. Guys, bali ito yung karugtong niya. Pinadaan natin sa may ilalim ng concrete slab guys para mas malinis siyang tignan. Tapos guys, every kanto is ginagamitan natin ng blue torch, then binebed natin guys. As usual guys, after nating na-assemble yung PVC electrical conduit, isinunod din natin yung 14mm wire guys para agad namin nilalagyan ng service entrance para hindi siya mahirap hilain guys. Then ito na yung karugtong din guys nung nilagyan natin ng service entrance. Isinunod din natin to. May yang guys is may maibeben dyan. I-blue torch natin guys para maganda siyang tignan. Dikit na dikit dyan sa may kanyang biga guys, sa may beam. Nung okay na guys na na-bend is nilagyan ko na siya ng single GI clamp, then ginamitan ko siya guys ng nail gun. Guys, dito sa may kanto niya is gumamit ako ng short elbow. Then sinunod ko na din as usual, naglagay ako ng GI single clamp, then ginamitan ko ng nail gun. Guys, ito na yung part na palabas tayo dun sa may side ng bahay kasi may tubig dun, may irrigation na maliit. Magtatanggal tayo dyan ng sapatos at medyas, pantalon natin dyan guys. Magchichinelas din tayo na lulusong dun sa may Aripit guys, in Ilocano, dito sa amin yung maliit na irrigation. Nag-short ako dyan guys kasi hanggang tuhod yung tubig dyan guys na lulusungin natin. It's time to swimming guys. Lulubog, pupunta na tayo dito para ayusin yung linya ng guys, ng linya ng aircon dito. Yeah. Maglalagay tayo ng NEMA 3R dito guys, 30 ampere. Ito nga ang problema is nasa tubig naman tayo. Sana walang alimatic. Guys, sa part na ito is bumaba na ako dito sa may mismong Aripit, tinatawag namin sa Ilocano ito guys. Maliit na irrigation. Hindi pala hanggang tuhod yung tubig niya guys, hanggang sa kalahating tuhod lang pala. Ito yung hagdan. Doon mo, i-fold mo. Ayun, halika. Ayun lang sa taas, silain mo yung dalawang lock niya. Sa taas lang. Huwag na dyan, huwag na. Sa taas. Silain mo lang yan. O, kabila. O,
O, ikutik mo na. Ikot mo sa akin dito. Oh, huwag mo nang ibalik. Nag-lock na yun. Ulitin mo, walang ulitin mo. O, ikutin mo na. Pagdikitin mo, pagdikitin. Sige, baba mo. Huwag ka. Hindi, Jay. Baba mo. O, kabila ulit. Balong. Huwag mong ganyan ulit. Ikuan, babalik yan. Hindi mo may lalak yan. Tayo mo. Yan. Iabot mo dito sa bintana. Guys, sa part na ito pinaabot ko yung done kasi kailangan ko ng tungtungan dito sa may side ng bahay kasi mataas yung paglalagyan natin ng 3/4 PVC electrical conduit, guys. Guys, nung okay ng pangalawang ayos ko dito sa agdan is umakyat na ako, then pinaabot ko tong aking gloves, guys. Kahit papaano is magsuot tayo ng gloves, guys, kasi itong pagtatrabahuan natin is wet area. Then tong aking ladder, guys, is kinakapitan yan ng current, guys, kaya kahit papaano safety tayo, guys, kasi mahirap na ang trabaho natin, guys, is delikado. Guys, akala ko okay na tong agdan nang biglang natanggal yung bato sa may paanan ng agdan, guys, at muntikan na akong nalaglag, guys. Buti nakakapit ako, guys, dyan sa may poste. Guys, bali dito is ito na yung home run ng last ACU na susuplayan natin. Bali pababayan, guys, yung PVC 3/4, then papunta dun sa may compressor ng ACU, guys, sa may outdoor. Guys, at last, bali a-assemblein ko na yung kanyang NEMA 3R dito sa may outdoor para sa may compressor, guys. Bali ginamitan ko ito ng level bar, guys, para mabarinahan ko na yung lalagyan ng tools and screw. Dun yung kakapit yung NEMA 3R, guys. Guys, bali ito yung itsura nung kanyang NEMA 3R. Guys, bali yung kulay itim na hawak-hawak ko ay yan yung mica tube na 1/2. Yung 1/2 na yan, guys, yung mica tube na yan is yan yung ilalagay kong safety wire na nanggaling dyan sa may compressor, guys. Yan, guys, is matibay yan, rain or shine. Goods yan, guys, kasi na-testing na natin yan at hindi yan basta-basta nasusunog, guys, yung mica tube. Guys, nung natapos ko nang nalagay yung mica tube doon sa may wire na nanggaling dyan sa compressor, guys, is isinunod ko nang nilagay yung kanyang circuit breaker bolt on. 30 ampere yung nilagay natin dyan, guys. Then yun na nga, guys, is tinerminate ko na yung kanyang connection, guys. At ayun na nga, guys, okay na. Natapos na natin tong power supply ng 2.5 horsepower na split type. Bali yung nanggaling dyan sa may compressor, guys, is yung size ng wire niya 5.5. Then gumamit tayo ng mica tube 1/2 para sa safety ng wire. Then also gumamit tayo ng 30 ampere na bolt on type, guys. Koten yung brand niya. Then yung kanyang service entrance is gumamit tayo ng 14mm. The same time yung kanyang safety wire, guys, is gumamit tayo ng 3/4 size poly brand yung brand na ginamit nating PVC electrical conduit, guys. More videos to upload, guys. Please like and share my Facebook page Moto Elect TV and YouTube channel Moto Elect TV. Maraming salamat.